Marco B is vlogging na for quite long time. May marami na siyang videos, marami na nakakanood. They don't know who Marco B really is. So naisip ko, you need to know Marco B really well. So ang video na to parang get to know Marco B. Yo, so let's go! Magandang gabi nga pala sa inyo lahat mga guys. So ako nga pala si Marco B and kasama ko si Tito Popong. So we decided to try this podcast. Ayan, so marahil nagtataka kayo ba't ako nandito? Wala kayong pake. Ba't nga ba ako nandito? Hindi ko lang sabihin. Actually, naisip ko lang siya one time nung wala akong ginagawa. Sabi ko sa sarili ko, Marco B is vlogging na for quite long time. May marami na siyang videos, marami na nakakanood. They don't know who Marco B really is. So naisip ko, you need to know Marco B really well. So ang video na to parang get to know Marco B. Day off namin so may konting English kami ngayon. Konting English lang. So hindi gumagana yung English namin ngayon. So ayun, nag-prepare ako ng question dito. Actually, napanood ko lang siya sa TikTok nung mga sikat na TikToker dito sa Australia, sa abroad. Naglalakad sila sa daan, may makikita silang Pilipino, tapos interview. So kumuha ko ng iilang question and then may tatakal tayong topic mamaya. Lahat ng mga nanonood kay Marco B, ang alam nilang pangalan ay Marco B lang. Ano ang real name ni Marco B? So my real name is Marco Galang Basilio. Marco lang talaga? Just Marco, yeah. Marco lang ba talaga? Okay. Marco, ilang taon na si Marco B? So I'm 28 years old. Turning 29 this year. Matanda pa ako sa'yo. Okay. Taga saan si Marco B sa Pilipinas? So, nakatira nga pala ako sa San Fernando. So, proud to be Kapampangan here. Kabalen! Kabalen, what's up? Kabalen! So, ilang taon ka na dito sa Australia? I've been here for almost 2 years na. And how does it feel? Sometimes, I feel homesick. Madalas pala. Madalas. Yeah, madalas. Natin Actually, yung mga question ko, hindi lang siya para sa kanya. May mga question na para sa aming dalawa kasi pareho kaming nasa abroad. Okay? Mismo. Pareho kaming nasa abroad. So, yun yung mga tatakal nating question kung tungkol sa pag-abroad ng isang mamamayang Pilipino. So, yun nga, how does it feel to be like here in abroad na malayo sa country natin? Yan. So, since lumabas ako sa comfort zone ko, which is Philippines, nag-try ako dito din. So far, lagi naman kami na homesick dito. Kaming Lagi. lahat. Lagi kami na homesick. Lagi. And then, tipong magpapahinga ka na lang, yung day off mo na lang, parang hindi siya sulit. Kasi, iba talaga yung feeling sa Pinas eh. Iba yung pahinga. Iba yung pahinga sa Pinas. Parang ano yun eh. Parang wala kang choice. Yung parang wala kang karapatang ma-homesick. Mismo. Wala kang karapatang ma-homesick. That's normal. We can say that's normal. Pero parang pag nasa abroad ka, kailangan maging malakas ka eh. Iba kasi, di ba? Mismo. Ibang-iba yung trabaho natin sa Pilipinas. Ibang-iba yung trabaho natin dito. Kung sa Pilipinas, magtatrabaho ka, pwedeng papetiks-petiks ka. Dito, hindi. Talagang you have to do all your best para maano ka nila. Hindi naman magpapapansin ka sa sa mga katrabaho mo or sa boss mo. Hello, sound check, hello. Ayan, may konti tayong commercial. Yan. Si Boss Evan. Si Daddy Ebs. You have to do all your best here para wala silang mabutas sa'yo. Ganun. Oh, tapos yung feeling na paggising mo, work, almusal, work, uwi. Paggising mo, school, work, uwi. Talagang ma-homesick ka. Talagang gagawa ka na lang ng paraan para hindi ka ma-homesick. Kaya usually, kami dalawa ni Marco B or yung mga kasama namin sa bahay or mga kaibigan namin sa labas, minsan every Wednesday or every day off namin, pag magkakatugma ang day off namin, lumalabas kami. Kahit sa Melbourne lang, kahit maglalakad-lakad lang. Kumbaga gusto naming makakita ng malawak, para makakita ng malawak na lugar. Hindi kami nagpapaipit sa iisang daan na bahay, labas, papuntang work, labas, uuwi. Parang iisa lang daan namin. Mismo. Parang may iba naman yung daily routine namin. Oo. Kaya pag minsan naiisipan namin ni Marco, tara, punta tayo dito. Punta tayo dyan. Punta tayo Melbourne. Kain tayo dito. Ganun yung ginagawa namin. So, oo, yeah, nakaka-homesick nga. Tulad ng sinabi ni Marco B, nakaka-homesick talaga. Lalo na malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa bansa mo, yung kung saan ka komportable kasi kikipagtrabaho, nakikitira ka rin sa ibang bansa. Nakikisama ka rin sa ibang tao. Ganun. Parang you have to follow their laws, rules. Oo. Unlike sa Pilipinas, parang tayo yung batas. Oo, tayo yung batas. Parang dito, hindi. Yung mga nakaugalian natin sa Pilipinas, napakalayo dito. Lahat, kahit konting kembot lang, kailangan mag-ingat ka dito. Mismo. Kasi iba talaga yung culture nila dito, unlike sa Pilipinas din.